Please turn your Bibles in the book of Psalm 119. Psalm 119. We'll begin reading. We'll just read two verses from this chapter, brethren. We'll read verse number 105 and then 106. Psalm 119. Verse number 105 and verse 106. You got to say a lot, amen. All right, the Bible says here, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. I have sworn, and I will perform it, that I will keep thy righteous judgment. The Bible says, David said, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. I'm going to talk to you about staying on track. Stay on track this morning. Let's bow our heads for prayer, please. Father, we thank you for this meeting this morning. Thank you for bringing us here together. And thank you for giving us the opportunity to listen to thy word. And I pray, Father, to please give us an open hearts and open minds, oh God, and also submissive hearts, that we're not only able to listen to thy words, but we will also submit ourselves to thy words. I believe, oh God, that's all we need. We need to submit to your words, oh God, and obey thy words, that we may live godly in this present wicked world. Salamat, Panginoon, sa biyaya nyo na kami nakarating dito ngayon. Hindi po sa biyaya ninyo, wala po kami ngayon. Patawad po sa lahat ng mga pagkakasala at pagkukulang. Pagpalain niyo po ang lahat ng tatalakayin po namin ngayon. Kayo po ang magbigay ng mga salita sa akin at kayo po ang patuloy na magbigay ng wisdom, Panginoon, upang may parating ko po sa inyong mga anak ang inyong pong mensahe. Salamat po at ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Thank you. You may be seated. Psalm 119 verse 105, the Bible says, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. In verse number 92, David said, unless thy law is still, David was talking about the word of God. Kung paano niya pong sinabi yung Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ganon din ang sabi ni David dito, unless thy law, his word, had been my delights, I should then have perished in mine affliction. Now, I'd like you to understand carefully. Ito po'y palagi po natin ginagamit yung talata na ito. Ito po'y talata na lagi nating binibigkas. In fact, napakarami pong mga Kristiyano na ang kanilang memory verse ay Psalm 119 verse number 105. Thy word is a light unto my feet and a lamp. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. But I don't know kung gaano tayo kaseryoso, mga kapatid, sa talatang ito pagka binabanggit natin ito. You see, ang kasunod po niyan, ang sabi po ni David sa kasunod po niyan, I have sworn and I will perform it. You see, alam niyo ba, mga kapatid, sa verse number 1, ay mapapatunayan natin yan sa verse number 2. Kung gaano ka kaseryoso sa pagbanggit mo doon sa verse number 105, makikita niyo kung gaano kaseryoso doon sa 106. Sa panansabi doon sa verse number 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kung yan po'y totoo, ang sabi ni David, I have sworn, nangako ako sa inyo, and I have performed it. I have to perform it. And in verse number 106, he said, I have sworn and I will perform it, that I will keep thy righteous judgment. Now, ito ang sinasabi po ni David. Sabi ni David, yung inyong salita, Panginoon, yan yung aking ilaw, yan yung aking lamp, yan yung aking lampara.
sa aking mga paa. You see? And then yung inyong salita, Panginoon, yan yung aking ilawan sa aking landas, sa aking mga dinadaanan. And because of that, dahilan sa sinabi ni David na yan ay aking ilaw sa aking daanan, na kung anuman ang aking ipinangako sa inyo, because I have the lamp and I have the light. I have the lamp, I have a lamp unto my feet, and I have a light unto my path, so that I have sworn it, I have sworn to you, then I will perform it. You see, sapagkat meron akong lampara sa aking paa, meron akong gabay sa aking buhay, anumang ang aking ipinangako sa inyo, akin pong tutuparin. You see, now this is a very serious thing, brethren. Alam nyo, maraming beses po tayo nangangako sa Panginoon, pero ang problema ho, naliligaw ho tayo. Na para ba sinabi natin sa Panginoon, alam kong dito ako lalakad, sapagkat dito sa aking nilalakaran ay merong gabay. You see, natatandaan ko po nung bago-bago pa lamang ako magmaneho. Natatandaan ko po nung ako ay bago-bago pa lamang ako matuto mag-drive. And palagi ako nagda-drive pero nasa loob lamang ho ng village. At hindi ako familiar sa mga maraming kasalubong, hindi ako familiar doon sa kung saan ako liliko, saan ang dapat. You know, hindi ako familiar sa mga traffic lights. Pero alam nyo, kung kayo talagang totoong nag-aral ng pagmamaneho, at kumuha kayo ng legal sa pagkuha nyo ng lisensya, dadaan ho kayo doon sa tinatawag na driving test. Okay? And then doon sa driving test nyo, meron doon sasabihin kung ano ang tawag doon sa traffic light. Ano ang ibig sabihin ng pula? Stop. Ano ang ibig sabihin ng dilaw? Bilis-bilisan mo na kasi pupula na. No, ang ibig sabihin ng dilaw, magdahan-dahan ka na kasi magpupula na. Anong ibig sabihin ng green? Go. Okay? Now, anong ibig sabihin ng red? Suggestion. Kung titigil ka o pagpapatuloy ka. No, ganyan ang Pinoy, mga kapatid. But anyway, ang totoo po niyan, it means stop. Okay? Now, alam natin anong ibig sabihin ng guhit na puti. Anong ibig sabihin ng isang guhit na orange? Anong ibig sabihin ng dalawang guhit na orange? You see? Dapat alam natin yan bilang driver. You know, alam niyo po dito, tinuturo ko rito sa mga drivers na may mga drivers dito na tinuturuan ko. Pagdating sa liliko dito, alam niyo problema natin, pag galing ka rito, pag galing ka ng libingan, liliko ka papunta rito sa atin, minsan ang ginagawa natin, kinakat natin agad yung angle na yon. So that wala kang pakialam kahit hindi mo makita kung merong parating. Pero ang tama ho doon, dapat gumitna ka muna doon bago ka lumiko para makita mo kung merong parating palabas doon sa street natin na yan. You see, napakarami. Kaya nga sabi ko po sa inyo, kung totoong kumuha kayo ng lisensya ng legal, malalaman nyo po yung mga bagay na yan, mga dapat gawin at hindi gawin. Now, of course, bilang baguhang driver, nung lumabas po ako sa kalsada, na nandoon na yung may guhit na puti, at may mga traffic lights, hindi ko na ho alam kung ano pa ang gagawin ko, you know. Pero alam nyo, isang bagay lang nag-stick sa mind ko. Kung ano yung ginawa ko doon sa test, kung ano yung sagot ko doon, yun ang gagawin ko sa kalsada. Sabi ko, pag pumasok na ako sa kalsada, may nakita kong guhit na puti, magi-stick lamang ako, magi-stay lamang ako sa aking track, sa aking daanan ito. Alin ang gabay ko? Yung puti. Pagka nandiyan ako sa kalsada, titignan ko lamang yung dalawang guhit na puti, kabilaan, ibig sabihin, ito lamang ang linya ko. To be safe. You see? At mas gagamitin ko yung brake ko kaysa sa horn. Yung iba sa inyo, mas ginagamit nyo yung busina nyo kaysa sa brake nyo. You see? That's Pinoy driving. But anyway, so sabi ko, pagka nakita ko na yung traffic light, nakita kong green, bagamat green yan, hindi gaano akong bibilis dyan, basta titignan ko mabuti, mag-o-observe ako sa mga traffic rules. And you know what? Mas marami pa hong aksidente na nangyari sa akin nung nasanay na akong magmaneho kaysa nung bago pa lamang ako. That's always the case, di ba? Masyado tayong rascal na sapagkat alam na natin yung traffic light. Hindi na gaano tayo nag-o-observe. And most of the time, this time,
ay nag-o-observe na tayo sa ginagawa ng ibang drivers rather than the traffic light. You understand what I'm saying? Kaya ho tayo na off track. Nawawala tayo sa linya natin kasi sumasang-ayon tayo sa gustong mangyari ng ibang mga drivers na hindi naman talaga nag-aral ng totoong driving at hindi nag-o-observe ng traffic rules kaysa sa atin na dating nag-o-observe ng traffic rules. That's why we're always on track. Lagi po tayo naka-stay sa ating track. Now listen, here is David. Ang sabi ni David, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Because of this, sabi ni David, I have sworn and I will perform it. I have sworn, then I will perform it. Kapatid, wala kang makikita na tagumpay sa buhay ng Kristiyano, wala kang makikita na anumang sinabi mo sa Panginoon na kinumit mo, na ma-accomplish mo, na ikaw ay mag-o-off sa track, sa iyong lane, na kung saan doon ka inilagay ng Panginoon. Wala pa hong Kristiyano nagtagumpay sa buhay ng isang Kristiyano na hindi ho ginamit ang salita ng Diyos o na sumuway sa salita ng Diyos. You see, David was saying, I'll stick to thy word. Because your word, O God, is a lamp unto my feet. I will stick to your word. I will stay on track. And your word is my track. Ano man sabihin ng inyong salita, yun yung aking lane. Doon lamang ako dadaan. And I will stay on track because my commitment, ang tagumpay ng aking commitment, ang tagumpay ng aking pangako, ang completion ng aking pangako, ay nakasalalay doon sa pagsunod ko sa iyong salita. Naunawaan niyo po yan. Kapatid, ang lahat ng tagumpay ng ating buhay Kristiyano ay nakasalalay ho sa pagsunod natin sa salita ng Diyos. Kaya sabi ni David, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Now, ang unang-una pong ini-emphasize dito ni David, turn me up. Ang unang-una pong ini-emphasize dito ni David is the Word of God. The Word of God as a guide. Now, we can stay on track, brethren, if we will stick to the Word of God. Stay on track with the Word of God or under the guidance of the Word of God. Kapatid, kung paano po ako nung araw, sabi ko, first time ko lamang ito. First time ako nag-drive sa freeway, sa expressway. Habang nagda-drive ako dyan, sabi ko, ano man ang mangyari, dito lang ako sa linyang ito. Hahayaan ko silang mag-overtake. Hahayaan ko silang magbusina sa akin. Hahayaan ko silang katin ako. Basta't kung ano ang sinasabi ng traffic rules, mag-i-stick ako rito. And brethren, nakarating ako sa pupuntahan ko by abiding the traffic rules. Now, here is David. He said, thy word, O Lord. Thy word, O Lord. David was telling us about the importance of the Word of God. David was trying to enforce to us the importance of to be guided by the Word of God. Notice what the Bible says here. All right? The Bible says here that David said, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Now, the Bible is our guide. Now, the basis of our principle is the Bible. Are you with me? The basis of our principles is the Word of God. The basis of our faith is the Word of God. The basis of our Christian practice is the Word of God. The basis or the way of our life, that is the Bible. Yung pong batayan, yung pong basis ng pamamaraan ng buhay natin sa araw-araw is the Word of God and must be the Word of God. Now, ito po exactly ang pinipreach ko sa inyo noong araw pa man. Since I've been in the ministry, I've been preaching the Word of God. Now, wala na hong ibang mga kapatid.
Yung Bible na ginagamit ko po sa pulpitong ito every Sunday ay isang klaseng Bible lamang ho. Hindi nagbabago. Now, I'm simply saying, ito po yung salita ng Diyos na sinasabi ni David, that the word, O God, thy word, O God, is a light, is a lamp unto my feet. Ito na ho yan, kapatid. Huwag na ho tayo mag-refer pa sa kung ano-anong opinion ng tao. You know, ang nakakalungkot po nito, bilang isang Kristiyano, mas nagdi-depend pa ho tayo sa mga tinatawag na horoscope, kapalaran, ponsoy, at kung ano-ano pa mang sinasabi ng ibang taong opinions kaysa salita ng Diyos. Brother, Kristiyano tayo, anak tayo ng Diyos. Let's say what David said, thy word. Thy word. I-inculcate natin yan sa ating mind. Ilagay natin yan. Ipasok natin sa ating isipan, sa ating puso, that thy word, O God, is a lamp unto my feet and a light unto my path. Alam nyo, kung bakit ini-emphasize ko ito ngayon, this is the first Sunday of the year, 2008. 6 na araw pa lamang, kausap ko kagabi yung mga staff. Sabi ko, nakikita nyo ba ang problema natin? 6 na araw pa lamang tayo ngayong taong 2008. Pero sumasablay na tayo. Nag-o-off na tayo sa track. Nawawala na tayo doon sa racetrack natin. Nawawala na tayo sa daanan natin. Kapatid, wala namang ibang kailangan para mananatili tayo sa ating dinadaanan, kundi tayo'y sumunod sa gabay ng salita ng Diyos. I don't know kung saan pa tayo. Sabi nga ni David, it is a light unto my path. Malapit lamang po tayo dito sa runway. Dito po sa runway, kapatid, meron pong tinatawag na ilaw dyan. Kaya makikita nyo, pag lumalanding po yung eroplano, nakitang-kita po yung ilaw na yan sa runway. Bakit? Yung po'y gabay nila pag sila'y naglaland. Pag landing na, yun po ang nagiging gabay nila. Pero alam nyo, sa ating buhay na Kristiyano, kapatid, meron din po tayong gabay. Sabi nga ni David, a light unto my path. I don't know. Do you understand na kung inyo pong titignan itong sa mga susunod na talata, babasahin ko lamang po sa inyo. Ito pong verse number 92. Unless thy law had been my delights. Did you notice that? Unless thy law, yung batas ng Diyos, which is again the Word of God. Sabi niya, kung hindi dahilan sa iyong batas, hanggat hindi ang iyong batas, ang inyong salita, ay nagiging kasiyahan ko, magdudusa pa rin ako sa aking kalagayan nito, kapighatian. He was afflicted because of his sin. David was afflicted because of his sin. But the Bible says, nagkaroon siya ng kasiyahan sa salita ng Diyos. Sapagkat yung ang salita ng Diyos ay naging ilaw, naging ilawan ng kanyang paa at naging ilaw gabay ng kanyang nilalakaran, kapatid. He was restored. His joy was restored. Now, I'm simply saying, brethren, we've been here since 19, or maaaring nandito na kayo last year. I hope ilang pa lamang nandito ngayon, bunga ng, or first-time visitors. But you've been here for a year, or years. Now, think about kung ano ang naibibigay sa inyo ng salita ng Diyos. Kaya nga, kanina mga kapatid, sinasabi ko, all right, you share your testimony. Tignan natin kung anong masasabi mo, bunga ng pakikinig mo ng salita ng Diyos. Kapatid, kung meron po tayong napakaganda at nakatutuwa na kasaysayan sa buhay natin, it should be the result of our obedience to the Word of God.
Ha? Hindi ba? Kanina, natutuwa. Yung iba nagpapatuto. Ako po'y nagpapasalamat. Nandito po ako. Siguro kung wala ako rito, baka wala na po ako ngayon. Baka patay na po ako ngayon. Salamat ng aking pamilya. Kasama ko po ngayon. Sapagkat yan po'y bunga ng pakikinig namin mula sa salita ng Diyos. At mula sa pakikinig namin ng salita ng Diyos, nagkaroon po kami ng prinsipyo. Ito po ang batayan ng pananampalataya po namin. Kaya nandito po kami ngayon. And that's something, brethren, na nakikita na po natin yung bunga, resulta ng pakikinig ng salita ng Diyos. Now, sabi ko nga nakakalungkot. 6 na araw pa lamang ang tinatakbo natin. Wala ka na sa hulog. Wala ka na sa iyong linya. Naalala ko minsan, meron tayo ritong race. Yung nagkakaroon tayo ng sports bago ng anniversary at bago ng New Year or minsan most of the time ginagawa natin ng Christmas time. Christmas season. Minsan may tumakbo. Nag-race. Yung kanyang style sa pagtatakbo, hindi yung dapat ganyan Hindi. Ang ginawa niya, nakayuko. Hindi niya alam, dito yung race niya, dito na siya tumatakbo. Pero tuloy-tuloy pa rin, tawa kami ng tawa. Bakit nakayuko kasi? Wala siyang tinitignang gabay. Na do you understand na marami mga Kristiyano, hindi nila alam kung saan na sila pupunta sapagkat wala silang gabay na tinitignan. Kapatid, ang rason kung bakit nandito ako ngayon, because of the Word of God. The Word of God is the way of my life. It's my guide. It is my principle. It is the basis of my faith. Lahat ng nakikita niyo po ngayon mga kapatid, sino mo mga Kristiyano ngayon dito na magsasabing, well, salamat sa Panginoon, ako'y matibay na isang Kristiyano. It's because of the Word of God. It's all because of the Word of God. At meron din naman kayo makikita mga kapatid na Kristiyano, nagpakilalang Kristiyano na walang pagbabago sa kanyang buhay. Bakit walang pagbabago sa kanyang buhay? Iba ho ang kanyang nilalakaran. God wants you here and you stay here. You're off track, brethren. Wala ka sa track na sinabi ng Panginoon. Dito ka sa track na ito. Dito ka sa linyang ito. Pero bakit nawala ka kaagad sa linya? The bottom line is the Word of God. I hope you understand that, brethren. I said the bottom line is the Word of God. You see, again, ito po ang nakakalungkot. Maraming mga Kristiyano na pumupunta po sa simbahan by tradition, and because of that, they are not interested in hearing and listening to the Word of God. Alam niyo po ba na karamihang Kristiyano nasa loob lamang ng simbahan because ang alam nila, well, magsisimba. No wonder kung bakit pagdating sa loob ng simbahan, tulog. Bakit? Hindi kayo interesado sa salita ng Diyos. Now, paano natin mga kapatid? Hindi nyo alam, nasa loob kayo ng simbahan, pero off track na kayo. Wala na kayo sa linya. Now, anong tawag mo sa isang nagdadrive? Palagi na lamang wala sa linya. Anong tawag doon? Taxi driver. Boy, makapag-drive po kayo sa part ng Nueva Ecija. My goodness, pag hindi kayo dyan inikot-ikutan habang ng tricycle, good night. Diyan yung mapapatunayan yung sinabi ni Paul, oh Lord, I die daily. Now listen, maraming mga Kristiyano, nasa loob pa lamang ng simbahan ho yan. Pero off track na kayo. Bakit? I always say this in this church. The main thing here is the Word of God. I don't care who you are, how talented you are, gaano ka man kaedukado, gaano man kalaki ang iyong pera, I don't care. Kung wala sa iyo ang salita ng Diyos, lagi kang off track. Lagi kang wala sa linya. Lagi kang wala doon sa lane na gusto lakaran sa iyo ng Panginoon. Maaaring sabihin mo, well, Pastor, okay naman ako. That's what you think.
Pero walang okay ho na Kristiyano na sumalas sa salita ng Diyos. Oh, I hope you're listening to me. Huh? Now, kapag hindi ka interesado sa salita ng Diyos, ngayong umaga, if you're in this church and you're not interested to listen to the Word of God, you're in the wrong church. You're in the wrong church. Now, do you understand? Ang sabi po ng Biblia, ang sabi ng Biblia sa 2 Timothy chapter 3 in verse number 16, and I believe this, that all of the Scripture is given by inspiration of God. It is profitable. It is profitable for doctrine, for reproof. Profitable po yan. Kapakipakinabang po yan sa ating buhay. Now listen carefully. Alam niyo ba kung bakit napakahalaga ang salita ng Diyos? Sapagkat ang sabi ng Biblia, it is given by inspiration. Do you understand kung ano ibig sabihin ng inspiration? The life of God is in it. Ang buhay ng Diyos ay nandiyan po sa kanyang salita. Yan ang ibig sabihin ng inspiration. No wonder kung bakit ang salita ng Diyos ay buhay at totoo. Kailanman ho, wala pang sinabi ang Biblia na hindi nagkatotoo. May mga prophecy ang Biblia nagkakatotoo. May mga sinasabi ang Biblia, for example, the principle of sowing and reaping. What you sow, you will reap. Kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Yan ang isa sa mga prinsipyo ng salita ng Diyos. Subukan mong sumuway ng salita ng Diyos. And you will reap the consequences. Pare, sasabi mo, Pastor, matagal na akong nagbabackslide, pero wala pa nangyayari sa akin. Maghintay ka lang. Ang salita ng Diyos ay totoo. Ang salita ng Diyos ay buhay. Sabi ng Biblia, huwag kang magbibiro. Ang Biblia ay hindi nagpapabiro. Ano man ang itanim ng tao ay kanya ring aanihin. Ang Diyos ay hindi nagbibiro. The Bible is very true. That's what the word inspiration means. Because the very breath of God, the very life of God is in it. Nandyan mismo ang buhay ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, pag tinanggap natin ang salita ng Diyos, nasa atin yung buhay ng Diyos. Kaya nga yung ating buhay ay nagkakaroon ng pagbabago sapagkat ang buhay ng Diyos ay nasa salita ng Diyos. This is very clear. Marami na ho mga Kristiyano ang sumuway sa salita ng Diyos, but look what happened. Naririnig niyo yan sa mga patotoo. I believe that if you get on track about the Bible and don't get off track, so many other things will be right too. Maraming mga bagay na maayos pa sa buhay natin kung tayo po ay mag-i-stick sa salita ng Diyos. Again, napakaraming mga tao, they're interested of coming to church but not in hearing the Word of God. Tingnan niyo po, pumunta po kayo ngayon. Makinig po kayong mabuti. Gusto ko lamang hong ipakita sa inyo lahat ng mga bagay na ito, which is very true. Pumunta ho kayo ngayon sa mga simbahan na hindi binubukas ang Bible. Maraming tao ho. Pumunta po kayo ngayon sa mga pagtitipon na ang sabi nila, ang pinag-uusapan namin ay salita ng Diyos o ang pinag-uusapan namin ay Diyos. Pero hindi nyo makita ang nagsasalita na nagbubukas sa salita ng Diyos. And they don't even mind and even encourage the people to bring in their own Bibles. Pero nandoon yung dami ng tao. Doon gustong pumunta ng tao. Bakit? Mas interesado ang maraming tao sa maupo lang at matulog at magkwentuhan at pagkatapos magsa-sign of the cross and everything is fine. Tapos na. Mas interesado sila sa ganon. Kaysa pag-uusapan dito ang salita ng Diyos, bubuksan, at pagka binaybay, naku, maihit ako. Naku, sama nito ah. Ako yata ang binibira. Kasi ayaw nila. Naiinip yung tao. Kaya nga tinutulugan eh. Pero pagka ang gusto natin, pagka walang salita ng Diyos, kasi ang alam natin, pagka may binaybay at binuksan yung Bible, matagal ang service. Yan ang totoo po niyan. Pag binuksan yung Bible, matagal ang service.
Kasi ang gusto lamang natin, yung mayroong mga seremonya na lapit na kayo rito, pagkatapos ikesan, tapos uwian na. Mga agbatyang kayo. Peace be with you, peace be with you, peace be with you. Paano kayo magkakaroon ng peace sa iba at peace sa sarili mo kung wala kang peace with God? Bago ka magkaroon ng kapayapaan sa tao, magkaroon ka muna ng areglo sa Diyos. Bago mo aregluhin yung timang tao. Everything will be fine kung tayo po ay laging naka-stay on track sa salita ng Diyos. You stay on track first in the Bible and never get off track from the Bible para maayos po ang lahat sa buhay natin. Did you get that? Yan o ang aking paniwala. Kung tayo po ay laging nasa track, nasa lane ng salita ng Diyos, na ito yung sinasabi ng salita ng Diyos, naniniwala po ako, mga kapatid, everything sa buhay po natin is fine. Now, ano po ang ibig sabihin nito? Maring habang nandiyan ka po sa way mo, nandiyan ka sa lane mo, nasa track mo, you know, just like driving, habang nagre-relax ka sa pagmamaneho mo, merong bubusin na, you know, hindi pa kontento sa busin na yon. Bubuksan pa ang bintana nun, hoy! Ano kailangan mo dyan? You see? Tapos mamaya, hindi mo pa pinansin yung sumisigaw sa'yo. Sasadyain pa yan, kakatin ka pa. You know, ganyan ho lagi. But you know what? I don't care. You go ahead and kill yourself. Patayin mo na sarili mo, mag-suicide ka. Basta dito lang ako sa linya ko. Alam ko may guide na puti, hindi ako lumalabas. May guide na puti sa kanan, hindi ako lumalabas. Hindi ako nagva-violate. As long as hindi ako nagva-violate ng traffic rules, I'm fine. Bumusina ka na dyan, ubusin mo ng baterya mo sa bubusina. Mag-cut ka na ng daanan ko kung gusto mo. I don't care. Basta ang alam ko, nasa tamang lane ako. Brethren, don't you ever get off track from the Bible. You stick to the Bible and stay on track, and you're fine. Second point here is, if you want to stay on track, you build your family around the church. Build your family around the church. Build everything you do. I mean, your family, your career, recreational, lahat ng ginagawa mo, you build it around the church. Whatever you build, you build around the church. Alam niyo po ba, kaya nga po dito sa atin, inuunti-unti ko po mga kapatid, at lagi kong sinasabi sa inyo, you pray for this, sapagkat ito ang plano ko. You see? Meron tayong eskwelahan, meron tayong simbahan, nandito lahat ang tungkol sa family, pinag-uusapan natin. I mean, lahat ng ginagawa mo, you build. Ito pong simbahan, kapatid, hindi ho ito palipasan ng oras. Hindi po kayo pupunta sa simbahan sapagkat wala naman kayong ginagawa. O hindi kayo pupunta sa simbahan sapagkat pakiramdam ninyo malapit na kayong mamatay. Hindi kayo pupunta sa simbahan sapagkat may cancer na kayo. Hindi kayo pupunta sa simbahan sapagkat matanda na kayo, mukhang malapit na. Now, ang dahilan kung bakit pumupunta tayo sa simbahan at naririto tayo sa simbahan sapagkat ito na ang buhay natin. Ito na ang buhay natin. In fact, kung umalis ako sa simbahan, ang pakiramdam ko, mamamatay ako. You stay on track. Stay on track. Huwag ho natin gawing uso yung simbahan. Kaya nga ho, yung iba ginagawa lamang uso. Uso ang simbahan, na uso yung born again 2 years ago, kaya on fire sa gawain ng Panginoon. Nawala na yung uso, naglelo na.
lumamig na. Ayun, nawala na naman simbahan. You see? Now, do you understand, mga kapatid? We can build our family around the church. Sabi ko nga, nung nakaraan, ako po yung natutuwa. After I preached last Sunday, may lumapit sa akin sapagat nabanggit ko, sabi ko sa inyo, ewan ko lang sa inyo ngayon dito, mga kapatid, kung sino sa mga anak nyo ang nakakakilala sa akin in complete name. O sino nakakilala na ako yung pastor. Naalala ko nung una, mag-preach ako rito. Pagkatapos ko mag-preach, nagpapalit ako ng damit kasi pinagpapawisan ako eh. Tapos pagkatapos ko magpalit, lumabas ako dyan. Tinitignan niya ako. Sunod na sunod siya. Kaya so nakatayo lang ako dyan. Pupunta naman ako sa kabila. Tapos lipat na naman ako. Para masiguro ko na ako nga talaga tinitignan niya. Yung hindi niya matiis, lumapit na sa akin. Sabi niya, ikaw ba yung nagsalita kanina doon? Sabi ko, ako yun. Sabi ko na nga ba eh, kamukha mo eh. Ewan ko lamang ho kung ilan sa mga anak nyo ang nakakakilala sa akin. I mean, why don't you try to build your family around the church? Ito yung, dito mo i-spend yung inyong family time. That's why, boy, we had a great time nung Christmas. We had a great time. Nung Christmas, New Year, sasabihin ko sa inyo mga kapatid. What a great fellowship. Bakit? Ito na ho yung buhay natin eh. Huwag niyong isama ito sa mga appointments ninyo. No. Sapagkat ito na yung buhay ninyo. Nakikita nyo, ako'y, na-obserbahan ko sa ilang mga fathers, pagkagaling sa opisina, diretso rito. Sabi ng iba, wala ka nang ibang ginawa, kundi for church, wala ka nang panahon sa akin. Oh boy, okay, tanggalin yung asawa nyo rito. Tignan natin kung gaano ka nakakasiguro na mapapasayo ang asawa mo. I've heard a lot of fathers na nagsasabi, salamat sa Panginoon, kung hindi siguro ako napabarkada sa church, baka hiwalay na kami ng misis ko. Ano? Pagbabawal mo pa? I'm saying, build. Dito na yung laruan. Hayaan mong dito siya mag-stay. Hayaan mong dito ang maging laruan ng iyong mga anak. In fact, yan po lagi ko sinasabi sa mga tatay na kasama ko. Sabi ko, tingnan niyo yung mga bata. Oh. Wala silang ibang takbuhan kundi yung kalsada. Wala. Makikita mo yun dyan. Parang mga talagang kuyog na biglang dadaan na lang. Sabi ko, maya biglang payapa kami. Maya biglang na naman, sabi ko, tingnan niyo po yan. Kaya kinakailangan magkaroon na talaga tayo ng playpen ng mga batang ito. Magkaroon na talaga tayo ng playground para sa mga batang ito. Matagal ko na ho yung pinapangarap, mga kapatid. Matagal ko na ho yung dream na isang araw yung mga bata magi-slide mula sa third floor, pagbagsak, una ang ulo pero hindi ho masaktan. Natanggal na ang ulo lahat-lahat pero buhay pa. You see? Now, because, you know what? Sapagkat gusto ko po itong maging epicenter ng inyong Christian life. I mean, I want every Christian na magsasabi, well, the best place for me is the house of God. The best place for my family is the house of God. The best place for my kids is the house of God. Hindi yung, oy, magugulat ka na lamang, kakalabitin ka ng anak mo. Punta tayo market. Wala nang ibang binanggit ang anak ninyo kundi yung MOA, Mall of Asia. Bakit? Sabi niya, kasi pastor, doon madaling hiluhin yung anak ko eh. Paikutin mo lang ng paikutin doon, hilo na, tulog na yan. After that, you know what? The best place is the church.
Walang maririnig na mura ang iyong anak. Walang makikita ang mga anak nyo na naninigarilyo. Walang makikita ang anak nyo na umiinom. Walang makikita ang anak nyo na nagsusugal. Walang makikita ang anak nyo na miniskirt. Walang makikita ang anak nyo na mga young people, na mga teenagers na ang buhok ay nakatayo at iba't ibang kulay. Walang makikita ang anak nyo na mga bakla. Minsan meron pag Miyerkules. Minsan meron din nagtatago nga lang. Pinapalaki-laki lang yung muscle, pero anyway, huwag kayong ganun katiwala sa malalaki ang muscle saka malaki ang dibdib. Diyan sila nagtatago. But listen, walang makikita rito ang mga anak nyo naglalakad na lasing at kung nakikipag-usak na tumatalsik ang laway na amoy alak. I mean, the best place for your kids and for your family and for you must be the house of God. Ano makikita nila rito? Mga bata na, boy, nakikita ko yun dito, yung maging naalala ko yung si Kuy Kuy, sinaway ko, psst, alam mo, nagpapa-impress siguro sa akin. Tumakbo mula doon, pinalis ko doon, tumakbo siya rito, pumunta dyan sa may pulpito, yung ginagamit na yun, at sabi niya, Elche. Nagpipreach kunyari. You say, could you just imagine, ilang taon na ba yun? 2 years old, marunong na mag-preach, hindi nga lang ho maintindihan. You see, yung iba dyan, nagkukunyari, sinasabi ko sa lagi kong binibiro, oy, tumigil kayo magtakbuhan dyan. Doon kayo, mag-uusap-usap kayo doon tungkol sa gawain. 3 years old, 5 years old. Nag-uusap-usap tungkol sa ministry. Now, you think about that, brethren. Kaysa naman napapractice sa labas, nag-uusap-usap sila tungkol sa chismes sa buhay ng iba. Bakit? Ganun din kasi ginagawa ni Mama. Si Mama, nagtataka siya, tinanong si Papa, Papa, bakit si Mami galit na galit doon kay kapatid, kay sister pa naman ang tawag? Papatayin niya raw si sister pag nakita niya. You build. This is the best place for family reunion. Huh? You have family activities? All right, you bring your family here. We just wonder. I just wonder kung bakit may mga tao na sabi nila, may hindi ako makaka-attend pastor ng service kasi may bisita kami. Why don't you bring your visitors here? Ganito ang buhay namin dito. Bakit? Pag may pupunta, naalala ko yung aking kaibigan, sabi ko, Brad, eto ng buhay ko, nandito na ako. Yung classmate ko, sabi ko, dito ako sa gawain, palagi nandito na ako. Sabi niya, saan ang bahay mo? Doon. Sabi ko, sa may C5. Sabi ko, hindi mo ba ako sasama doon? Sabi ko, bakit? Anong gagawin natin sa bahay? Dito ako kumakain, dito ako nag-uopisina, dito ako nag-entertain ng bisita. Ang bahay ko tulugan lang at bihisan. This is my family. This is my church. This is my life. I'm simply saying you build your life around the church. Last. I hope you get that. Amen? Last. If you want to stay on track, okay, the Bible must be your guide. Second, build everything you do, build around the church. Build it around the church. Number 3, get the power of God on your life. You get the power of God on your life. You ought to pray. You ought to read God's word. You ought to walk with God. There is no greater need than His power upon our lives. Did you get that? There is no greater need than His power in our lives. Wala na ho tayong kailangan sa buhay natin maliban sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kapag ang kapangyarihan ng Diyos nasa buhay po natin,
Kapatid, yang lahat pinoproblema natin, yang lahat iniiyakan natin, yung reason ng lahat ng kalungkutan natin na hindi natin mo overcome at sinasabi natin, hanggang kailan ako rito? Sabi nga kanina ni Sister Minya, may problema pa rin. Kaya sabi ko, sino ba namang hindi mawawala ng problema? O sino magtataas ng kami ngayon, Pastor? Salamat sa Panginoon. Ngayong 2008, wala na akong problema. Yan ang problema mo. Sinisiguro ko, magbilang ka na lang ng araw ngayon, nasa Mandaluyong ka na. Oh yeah. Pero hindi doon sa lugar nila, Brother Jonar, sa loob, sa mental hospital. Yun ang problema mo pag sinabi mo nang wala ka ng problema. Pero mga kapatid, bakit sino makakaiwas sa problema? Are we like Job na sinabi ni Job, pagka-blessing, Panginoon, hold it here. Pagka-blessing, Panginoon, patagalin mo naman sa kamay ko. Pagka-problema, Panginoon, kanino ko ipapasa? Pagka-problema, gusto nating ipasa kaagad, pero pagka-blessing, dito muna. Pero sabi ng Panginoon, sino makakapag-hold niyan? Sino makakapag-hold ng blessing at sino makakapagpaalis ng problema? Wala. Wala. Anong kailangan lamang ho natin, mga kapatid? Power to overcome problems. Power to face the problem. Power to stand against the problem. Yan ang kailangan natin. Yan ang kailangan natin sa buhay ho natin. Oh boy, ang dami na hong lumalapit sa akin, Pastor, hanggang kailan pa ba naman ito? Pastor, ganito na nga. Pastor. Ang kailangan nyo lang, kapatid, hindi si Pastor. Ang kailangan nyo yung power ng Panginoon. And power is when we obey the Word of God and abide in the person of the Holy Spirit. Sabi ng Biblia, naalala ko, nung paalis ang Panginoong Kristo, siya po'y mag-a-ascend na sa heaven. Sabi ng, yung kanyang mga disciples na katingala sa kanya, sabi ng angels, sabi ng Panginoong Kristo sa kanya, anong hinihintay ninyo? The same Jesus na umalis at babalik. But, tarry ye here, sabi niya, until ye be endued by the Holy Spirit. Tarry ye here to get the power. Bakit? We need the power. Kapatid, power. Alam nyo, ang hindi ho natin matanggap-tanggap, ang hindi ho natin makuha, ay yung power na ino-offer ng Panginoon sapagkat na mas nakikita natin yung mga power na nakapaligid dito na akala natin kayang makapag-overcome ng problema natin. Money cannot make it. Talents cannot make it. Education cannot make it. Ang dami ho mga nakapaligid ho sa atin. Pero hindi kayang i-overcome ang lahat ng mga emotional problems natin. Only the power of God can make it. Don't get off the track, brethren. Don't get off track. If you want to stay on track, get the power of God. Get the power of God. Alam nyo, naalala ko, nagmamaneho ako. Habang nagmamaneho ako, nasa lane ako, ganon. Biglang pumutok yung tambotso ko. Sign ho yun ng palyadong makina. And then, pagkatapos niyang pumutok, bigla ng prog. You know what? Pagka kayo inabutan ng ganyan, sa saan mang kalsada, nandiyan kayo sa freeway, nandiyan kayo sa expressway, nandiyan kayo sa EDSA, tumabi na kayo kaagad. Huwag kayong hanggat merong power pa. Pero tandaan nyo, pag gumano na yung sakyan nyo, pahina na ng pahina yan. Papunta ka na ng papunta sa tabi niyan. Pag kinakailangan makapunta ka na sa tabi, you know what? Pag nandoon ka sa gitna, sigurado kong mahal ang bayad mo. Sigurado ko, hatakin ka doon, mahal ang bayad mo. But you know what? What I'm trying to tell you, brethren, is this. Ang isang tao na nauubusan na ng power ng Panginoon, alam mo kung ano nangyayari? Pag get off na ng track, paalis ka na sa iyong lane. Wala na ng power eh.
Did you get that? Tinan mo isang Kristiyano, pagka medyo nawawala na siya ng power, hindi mo na makita yan nagbabasa ng Bible. Hindi mo nakita yan nananalangin. Bihira mo na yan makita simbahan. Bakit? Pawala ng power yan. Naalala ko, minsan may tinext ako, sabi ko, oh, Brad, nawawala ka na. Ano nangyari? Sabi niya, sir, busy lang ako. Pero gugulatin na lang kita. Kapag ka ang isang tao, mga kapatid, nagraso na yan na siya'y busy, na hindi niya na kayang harapin ang Panginoon sapagkat siya'y busy, tandaan mo yan, humihina na ang power niyan. You understand what I'm talking about? Palabas na ng linya yan. Unti-unti nang lalabas ng linya yan. Unti-unti nang lalabas ng linya yan. And before you know it, nakaparking na yan sa garahe. Bakit? Wala ng power. You understand? Brethren, off track na. I'm simply saying, ngayong umaga, sinasabi ko po sa inyo na na kayo ay dapat, tayo ay dapat mag-stay on track. This year, 2008, we've got to be on the track. Laging nasa track po tayo at we will never get off the track. Maraming beses sa buhay po natin, nawawala na. You're supposed to stay on track. If you soul winners, stay on track. Bakit mo wala? Naalala ko yung sinasabi ni Brother Noel. Diyan tayo pinagpala eh. Diyan tayo pinagpala sa soul winning. Diyan kilala ang CSI noong araw sa soul winning. Kayong mga gumagawa niyan dati, BNS people, kayong mga galing sa BNS, kayong mga original na CSI, bago kayo napunta rito, alalahanin niyo ang inyong ginagawa. Where are you now? Are you still on track? Are you staying on track? Where are the soul winners before? Where are those who believe in righteousness? Where are the givers who built this building before? Sino yung nagtulong-tulong? Sino yung nandito ng madaling araw? Nandito ng buong magdamag at hanggang madaling araw nandito na tumutulong sa pag-build ng building nito? Nasaan yung mga nagsasabing, alright, kailangan natin ng lunch. Sino magbibigay ng lunch? Boy, naalala ko, tayo, kami magpapamerienda, kami magpapakain, kami magdadala ng ulam, kami ang ganito. Where are you now? Nasa linya pa kaya kayo? Kung wala na kapatid, alright, maaring palyado na, palabas ka na ng track, palabas ka na ng linya. Alalahanin mo ang salita ng Diyos. This will bring you back on track. Alalahanin mo yung buhay mo. You start ngayong taong 2008. This is the best time to start your family, to build your family around the church. Build your family around the church. Start bringing your kids here. Start telling your kids about prayer, about the church, about the activities of this church. Start doing it. And I believe, sa ginagawa po natin ito, ang ating mga anak, wala nang ibang alam na lugar na puntahan kundi ang simbahan. Wala nang ibang alam na gawain kundi ang simbahan. Mananatili po tayong on track. Mananatili po tayo nasa linya. Again, napakarami na pong tao na wala na po sa larangan ng gawain ng Panginoon sapagkat humiwalay sa salita ng Diyos. Kapatid, ang unang-unang problema sa tanggapin nyo sa hindi. Ang unang-unang problema ninyo, kaya kayo na-off track, kaya kayo nawawala sa linya, unang salita ng Diyos. Bago ka nagkaroon, sabi mo, kasi yung kapatid na yan, kaysa naman sa makita ko yan, at mapatay ko lamang yan, kapatid na yan Ako na lang ang alis. No. Hindi siya ang problema. Ang problema ay yung salita ng Diyos sa buhay mo. Hayaan mo ang salita ng Diyos mag-overwhelm sa iyo. Hayaan mo ang salita ng Diyos ang bumalo sa iyo. Lahat ho yan. Lahat ng problema. The bottom line is the Word of God.
The bottom line is the Word of God. Lagi ko po yan sinasabi sa aking pamilya. Pagka anumang sasabihin mo, oops, lahat ng problema niyan, salita ng Diyos lang. Salita ng Diyos. When you go back to the Word of God, everything is fine. Brethren, don't get off track. Stay on track. This year 2008, stay on track. Stay on track. Believe the Bible. The Bible can. The Bible can always do. The Bible is always there. Inspired Word of God. The very life of God, isn't it? I will never get tired reading my Bible. I will never get tired believing my Bible. I will never get tired bringing my Bible with me. And reading my Bible, meditating the Word of God. Why? Because the Word of God, the very life of God is in the Bible. Wala na po tayong pwedeng asahan pa. Let me ask you a question, fathers. How many times you read your Bible? Ilang beses mo binabasa ang Biblia? Mothers, gaano ka kalapit salita ng Diyos? Kung nasa inyo ito, kapatid, ito, sigurado ko, ang buhay ho natin, madaling i-build sa loob ng ating bahay-sambahan. Let's build our life around the church. Whatever you build, career, lahat ng yan. Sabi ko nga noon sa mga bago-bago pa lamang na sundalo, sabi ko, ang simbahan ay hindi sagabal sa inyong career. Kundi ang simbahan ay makakatulong nyo sa pag-build ng iyong career. Salamat sa Panginoon kung meron man po dito mga honorees, mga pinarangalang, mga kasundaluhan. Yan ay bunga ng kanilang buhay na itinalaga sa Panginoon. Kaya sila naging honorees. Salamat sa Panginoon. It's not because of your talents, not because of your galing, lahat ng inyong schooling, but because of the church and the Word of God. I hope I'm clear this morning. Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Bless the hearts of your people. Patuloy kayong gumawa, Panginoon, sa buhay po namin. Sa pamagitan ng mensaheng ito, Panginoon, wala po kaming ibang nakikita, Panginoon, na pwede po namin gawing palipasan ng oras at pwede po namin gawing ilagak ang aming panahon, ang aming buhay, Panginoon, maliban sa simbahan. This year, 2008, ito na yung panahon, Panginoon, na kami ay dapat umalab sa paglilingkod sa inyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Pagpalain niyo po ang bawat nakinig ngayon. Naway ang inyong salita ay patuloy po na pagyamanin namin sa aming puso't isipan. Salamat po, Ama. Pagpalain niyo po ang invitation. Your heads are bowed, your eyes are closed. Kinakausap kayo ng Panginoon sa pamagitan ng mensaheng yan. Just sit down, just kneel down, and talk to God. Step up, step out of your seat. You come, kneel down, and talk to God. Amen. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. Salamat po sa mga anak nyo na tikluptod na lumapit po sa inyong
harapan, Panginoon. Pagpalain niyo po, Ama, ang lahat na aming pinag-usapan po sa umagang ito. O Diyos, wala po akong ibang intention kundi ang inyong mga anak ay masumpungan niyo po, Panginoon, na lumalakad sa kaayusan, masumpungan niyo po na lumalakad ayon po sa inyong gustong mangyari po sa buhay namin. Help us to stay on track, O God. And I believe that if we will stay on track in the Bible, everything will be fine. And help us also, O God, to be convinced that we must build everything that we build, O God, in our lives around the church. Salamat po sa biyaya. Salamat po sa pagdala niyo po sa amin ngayon. Salamat sa pribileyo na makapakinig po kami ng mensaheng ito. Ito po ang gabay po namin sa kauna-unahang Panginoon pagkakataon ngayong linggo, Panginoon. First Sunday of the year 2008. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat pamilya. Pagpalain niyo po ang bawat nakinig po ngayon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Everyone stand, please. Everyone stand. Lahat po tayo nakatayo para po sa aming mga bisita. Lalapitan